lifting my life to give you everything, to give you everything. I'm lifting my hands, I'm lifting my heart, I'm lifting my life to give you everything, to give you everything. Everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. We're lifting our hands, we're lifting our hearts, we're lifting our lives to give you everything, to give you everything. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya. Magandang gabi, Pastor. Good evening. Hello. Good evening po sa lahat. Good evening sa lahat. Merry Christmas. Good evening po. Okay, isang magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga nanonood po sa ating YouTube channel dito po sa The Bride of Christ TV, at isang pagbati rin po sa mga nasa Facebook at sa mga nanonood po sa atin ngayon dito sa live dito sa YouTube. At especially mga nandito po ngayon sa ating Google Meet. Ayun, Google Meet, ayun. Okay, palakpakan natin si Lord. Ayan. Okay, Islamic Antichrist Episode 1 nasa YouTube na po. Panoorin nyo po pagkatapos nyo po nito para maging aware kayo, no? Gusto ko kayong bigyan ng mahabang oras sa oras na ito na magtanong naman. Okay? Tanungan na lang muna tayo. Kasi matagal na panahon ko na ho kayo hindi nakakausap. So,
Starting December 16 ng madaling araw, simbang gabi ho ulit tayo. Ayan. Isa-shoutout ko yung nagdadala ng puto bongbong. Okay? Kailangan may puto bongbong kayo. Pag meron kayong pinakita sa camera puto bongbong, isa-shoutout ko kayo. Maririnig kayo sa YouTube. Yan lang naman ang mga katuwaan natin. O, sige, pwede na ho kayong magtanong, no? Type nyo lang po yung Amen. Jamie Santos, go ahead po. Pwede na ho kayo magtanong. Hello, hello sir. Hello po. Magandang gabi ho. Magandang gabi rin ho. May tatanong lang ho ako. Sige po. Makatwiran ho ba yung ginawa nung pastor na sinamahan ng misis ko sa kanong anak ko na tinanggal sila sa kanilang inaaniban? Kasi yung ang stricto siya sa pagtuturo. Ang gusto niya mag-focus lang sa kanya, hindi pwedeng tumingin sa iba. Kasi yung katulad nung bunso ko, yung estudyante, kasi sa school required yung mga activities, di ba? Sa kanya bawal yung ganun. Kaya ang ginawa, tinanggal ngayon yung bunso namin. Tinanggal ng pastor. Kaya ngayon, hindi na sila welcome do sa simbahan. At saka, may nasusulat ba sa Bible na kapag hindi ka nakaanib sa iglesia, hindi ka na pwedeng kausapin ng mga miyembro? Sige po, sagutin ko po kayo, no? Okay, sana all sa mga ganyang pastor, Diyos ko. Siguro si kapatid ay bago lang dito. Pangunahon na kayo, wala ho sa Bible po niyaan. Una po, si Jesus Christ, pinapalapit niya ang mga tupa. Ang sabi di ba ni Christ, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagalan, kayong nabibigatan at kayo pagpapahingayin ko. Pero itong mga pastor na to, magkamali ka lang, palalayasin ka na, bukas ang pintuan. Tanungin nyo na lang ang mga sarili natin, yan ba, isa Diyos ba yung mga yan? Biro mo si Christ, puno ng biyaya, puno ng habag, tapos namatay siya sa krus, para yung sino man daw manampalataya sa kanya ay patawarin sa kanyang mga kasalanan. Biro mo, ganun yung Diyos. Pero itong mga pastor na to, iba, mas banal pa sa Diyos. Pangunahan ko na kita kapatid, wala sa Panginoon po yung mga ganyang reliyon. Tsaka pangatlo ho, hindi lang pagiging Kristiyano, biblical, unethical. Hindi po pabanala lang simbahan. Ang simbahan po, mga tao po yung mga makasalanan. Kasama ang pastor, makasalanan. Dapat kayo mga pastor kayo, intindi nyo mabuti na kayo, makasalanan din kayo. Yung sa nakakita ng simbahan ng DDA, anong klaseng Kristiyano kayo? Hindi lang pastor eh. Anong klaseng Kristiyano kayo, mga pastor kayo? Diba? Sa totoo lang, yan yung mga modernong pariseo ng panahon ni Christ. Na imbis na dalhin sa Panginoon palapit, padala sa simbahan, pinapalayo nila. Pangunahan na kita kapatid, hindi ho galing ho sa Diyos po yan. Hindi ho ganyan ang turo ng Biblia. Ang liwaliwanag sa Romans chapter 8, verse 1, na hindi nakakatulang maparusahan ang mga tao na nakipag-isa kay Kristo. Wala na raw kaparusahan kapag na kay Kristo ka na, pero sa mga pastor na to, may kaparusahan. Okay? So ngayon, ang tanong, kung si Kristo hindi nagpaparusa, bakit itong mga pastor na to nagpaparusa? Kung hindi sila kay Kristo, kanino sila? Kayo na mag-isip noon kung kanino sila. Kasi ang Kristo hindi nagpaparusa eh. Kasi ang Kristo hindi nangahatol. Pero itong mga pastor na to nangahatol na wala naman sinasabi sa Biblia. Okay? Tsaka kapatid, ang kaligtasan po ay hindi nakukuha sa pag-anib sa religion. Ang kaligtasan po na kay Kristo. Wala ho sa relihiyon. Wala ho dun sa mga sekta na pinasukan mo. Aanib ka lang sa iglesia kapag ligtas ka na. Ang pag-anib sa iglesia ay bunga lang po ng kaligtasan, hindi para maligtas. Ang una pa rin talaga dapat manampalataya ka sa gawa ni Kristo. Saan sa Bible, Pastor Edwin? Basa tayo. Sitas tayo. Romans chapter 4, verse 12. Sabi sa Acts chapter 4, verse 12. Sabi rito, no?
Eto, ang Jesus na ito, ang batong itinakwil. Sino ang topic? Si Jesus. Ang batong tinakwil yung tagapagtayo ng bahay at siyang naging panulukan. Oh. So, sino ang subject dito? Si Jesus. Ano daw siya? Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sino tong kanya na to? Ayan o, si Jesus. Ayan ang context. Ayan o, Jesus. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ang sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Na kay Kristo po ang kaligtasan. Ano ang gagawin mo kay Kristo? Basa John chapter 3, verse 15. Sabi 15, no, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ng pananampalataya sa gawa ni Kristo ang magbibigay ng kaligtasan, hindi yung pagpasok sa religion, sa grupo, sa iglesia. Walang ganun. Kasi kapag ganyan, maraming mayabang sa langit. Eh mabuti na lang nag-iglesia ako. Mabuti na lang umanib ako. Pero sa langit, kapag nanampalataya kay Kristo, si Kristo ang kaligtasan mo, hindi religion, iisa lang ang sasabihin sa langit. Kaya ako naligtas dahil lamang sa biyaya na awa lang sa akin, yung nakaupo sa trono na yun. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang isa-isang anak. Ano ba ang ginawa ng kanyang anak? Para patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi yun ang magdadala sa impyerno, yung kasalanan mo eh. Kailangan mapatawad yun at ang may kakayanan lang nun si Kristo. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak para mamatay sa krus. Kasi ang pagbabayaran ng kasalanan at kamatayan, kailangan may mamatay. Eh, hindi mo pwedeng magawa yun kasi pag namatay ka, hindi ka na mabubuhay. Pero ang ginawa ni Kristo, namatay siya para mabuhay ka lang. Kapatid, tanongin kita kapatid, Hello, Pastor. anong ulam nyo kanina? Pakbit ho, sir. Ginataang gulay. Ginatang gulay, pakbit. O yung tanghalian nyo po, anong kinain nyo? Pretong galunggong, saka Binigoongan. binagoong baboy. O biro mo, yung galunggong namatay para lang may maiprito ka. O, di ba? Biro mo, saka nakakita na yung pinirito mo kaninang isda namatay para sa iyo para may makain ka lang. O. Ganun din ang ginawa ni Kristo, namatay siya. Namatay siya para sa iyo. Kasi ang purpose upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulan o parusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito. Pero yung pastor nyo, nagpastor para parusahan kayo. Ano klase pastor yung mga yan? Diyos ko, Lord. O kayo na mag-isip. Yan ba sa Diyos yung mga yan? Kasi kung sa Diyos yung mga yan, hindi dapat sila nagpaparusa. Kasi ang Diyos sa bagong tipan ay hindi nagpaparusa. Eto guys, hindi sa practical. Layasan nyo na yung mga ganyang pastor. Layasan nyo na yan. Dadaling kayo niya sa kapahamakan. Kasi saka nakakita ng pastor na mas banal pa sa Diyos. Yung Diyos hindi nagpaparusa, ikaw nagpaparusa ka. Ano klase ka? Ibig sabihin, mas makasalanan pa ang Diyos sa iyo. At ibig sabihin, mas banal ka pa sa Diyos. Marunong ka pa sa Diyos. Pastor, pwedeng interrupt Sige po. kasi matagal-tagal na rin ako umattend sa inyo. Nung umalis ako doon sa sinisimbahan namin, yung sabi niya, yung nag-backslide, adi antimano, mapupunta sa impyerno. Pero napanood ko yung in-upload nyo na Hebreo 6:4-6 na nabunutan ako ng tinik doon. Opo, yun po yung kasi katotohanan na wala ho talagang backslider na hindi naliligtas. Ang backslider ho kasi, salita lang po yan ng tao, imbento lang po yan ng mga pastor sa panahon natin. Kasi po, ang sinasabi ho sa Hebreo chapter 6 verse 4-6, ang tinutukoy doon, yung mga taong tumalikod, ito yung mga taong nireject si Kristo.
Kasi ang kausap ni Pablo ho doon, mga Hudyo, kaya nga Hebreo eh. Ang kausap niya ng mga Hebreo, sila kasi hindi sila naniniwala kay Kristo. Kaya sinabi ni Pablo doon, kung ayaw nyo maniwala kay Kristo, para nyo na rin pinako si Kristo sa krus at ibinilad sa kahiyan ng anak ng Diyos dahil hindi nyo siya tinanggap. Maliwanag naman sa sinasabi sa Bible na ang sino mang hindi manampalataya sa Kanya ay naparusahan. Basa, eto 18. Hindi na hinatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na yung hindi sumampalataya. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ibig sabihin, buhay ka pa, hinahatulan ka na ng Diyos dahil ayaw mo manampalataya kay Kristo. Same din ng Hebreo. Sila yung mga taong ayaw manampalataya, kaya ang sabi ron, apostasy. Pero ang problema naman, itong mga translate ng Tagalog, nag-translate ng English sa panahon natin ngayon, ang nilagay ho doon ay tumalikod, hindi mo malaman kung ano yun. Dapat kasi doon hindi tumalikod, kundi itinanggi. At sino man tumanggi. Kasi yun po yung sinasabi ng Griego sa tunay na salin. Kaya kapatid, maraming panlilinlang ang mundo, ang kaaway, ang demonyo sa salita ng Diyos. Kaya napakahalago talaga yung nag-aaral po tayo mabuti ng Bible, tingin tayo sa tamang konteksto, tingin tayo doon sa sinasabi mismo ng original na sinabi, kung ba't sinabi. Tuklasin natin yung sinabi. Rightly dividing the word of truth. Tapos tingnan sa Greek, tingnan din sa konteksto. Hindi yung ginagawa ng ibang pastor na dampot dito, dampot doon, dampot sa Old Testament, dampot sa New Testament, dampot uli sa Colossus, dampot sa Zechariah, dampot sa Hosea. Kulang na lang dumampot sa table of contents. Ay, Diyos ko. Okay? So, hindi po ganun kapatid. Yun po yung tamang masasagot natin sa sinasabi niyo po. Okay po, Pastor. Pwede pong isa pong tanong. Magtatanong ko yung misis ko. Sige po. Pwede naman po kayong magtanong po. Hello po, Pastor. Magandang gabi po. Tatanong ko lang po kung makatarungan ba yung palaging ipinamumuka sa mga miyembro niya na kung hindi dahil sa kanya hindi matatayo yung simbahan na yun kasi sabi niya wala daw siyang hinihingi ni 5 sentimos sa kanya mga naging miyembro. Ngayon po, pag nagtuturo siya, hindi po pwedeng wala siyang iinsultuhin na miyembro pag may nakita siyang konting mali. Itinuturo rin niyo sa pulpito yung mga maling nakikita niya sa sa mga miyembro niya. So ang nagiging po namin, paano kami makakapag-akay kung sa mga salita niya natitisod yung mga aakayin namin kaya hindi kami dadami. Yun lang po. So, pwede niyo ho bang i-concise niyo po yung pinakatanong niyo po ron, kapatid? Kasi po, Pastor, ako po yung pinaalis nung na pinaka-leader namin doon sa simbahan. Meron po kasi kaming pinagkwentuhan ng mga kapatiran na tungkol sa kanya na nagpapaliwanagan lang po ba. Ngayon, yung isa po, nagkwento ng hindi ko alam na parang siniraan ako. Kaya po ako napaalis doon sa simbahan, pati yung anak ko, dinamay niya. Ang nangyayari po, hindi niya muna kami pinakinggan, hindi na muna pinakinggan yung paliwanag ko, doon lang po siya naniwala sa isa. Ngayon po, paano po kami makakapag-akay kung ganun lagi ang ginagawa niyang pagtuturo sa amin na iniinsulto niya o sinasabihan niya ng GAGO yung mga tao na na nagsisimba sa Katoliko at sa ibang relihiyon, parang pinapahiya niya po. Tama po ba yun yung lagi niyang binabanggit yun sa pulpito? Kayo ho ba, sa tingin niyo ho ba, totoong mangangaral po ba yung pastor niyo po? Tanungin ko po kayo. Mangangaral po siya kasi po, kumbaga, lahat po naman ng naitatanong namin tungkol sa Bible, nasasagot naman po niya. Kaya lang, ang masama lang po sa bunganga niya, pag nagtuturo siya, may sinasabi siyang mga GAGO, yung mga wag kaming manonood ng mga artista kasi bawal daw yun sa kanya. Tsaka yung gusto niya, kung ano yung gusto niya, yun lang ang susundin namin. Wag kaming magpapapicture sa, halimbawa, merong mga imahe, wag kaming magpapapicture, wag maghihipa ng kandila ng cake. Okay ba yon, Pastor?
puro salita lang po ng pastor niyo ho yun, puro wala ho sa Biblia yung kapatid. Yung mga ganyang pastor, mga ano ho yan eh, mga makalumang pastor nung araw, yung mga ganyan turo ho. Hindi po mapagpalaya, puno ng condemnation po ang nararanasan niyo po diyang kapatid. Punong-puno ho ng takot. Kayo, tanungin ko ho kayo, may peace of mind pa ho ba kayo diyan sa pastor niyo po? Tanong ko ho kayo. Kaya nga po nung tinanggal ako, parang naging malaya ako kasi po, hindi na ako nakakarinig ng mga masasamang salita niya. Kaya sabi ko, mas okay na yung wala ako doon kaysa naman iniinsulto niya yung mga tao na nakikinig sa kanya. Opo. Sila na lang makakinig, wag na ako. Okay na sa akin yung nakaalis na ako sa kanya. Kasi tinan niyo kapatid, no, kapag ang isang pastor o sino man nagtuturo, kapag nagtuturo ng bagay na condemnation o paghatol o takot, hindi po galing ho sa Diyos ho yun, kapatid. Hindi po galing sa Diyos yun. Hindi kalooban ng Diyos na ang marinig niyong salita ng Diyos ay puno ng takot, galit, puno po ng yun nga, nagbumura pa yung pastor niyo. Ayoko lang magsalita sa inyo ng direkta. Gusto ko kasi kayo po yung mismo mag-isip. Pero tutulungan ko kayo para masagot niyo po yung tanong. Sa tingin niyo ho ba, may kapayapaan pa ho ba kayo ng pag-iisip kapag umaattend po kayo sa pastor na yun? Wala nga po eh. Kasi lagi naming iniisip yung mga sinasabi niya, dapat bawal, bawal. Tanungin ko po ho kayo, na-confirm niyo po ba sa Biblia na totoong may bawal? Alam mo, bawal manood ng TV, sabi nga. Wala nga po. Wala. Dapat po talaga, kapatid, nagsasaliksik po tayo sa salita ng Diyos. Hindi po tayo amen lang ng amen sa pastor. Dapat po kasi, sa sinasabi ng pastor niyo po, pinag-aaralan niyo saan sa Bible. Saan sa Biblia po yun. Yun po yung mahalaga rong kapatid. So, maaaring ito na po yung tamang oras at hindi naman po aksidente na dinala kayo ng Panginoon dito para maliwanagan kayo. Ayoko naman kasing magmukha akong awkward na layasan nyo na yan, dito lang kayo sa amin. Ayoko naman ganun. Gusto ko kayo mag-isip. Pero binibigyan ko kayo ng idea na mag-isip. Kung meron po kayong kapayapaan ng pag-iisip sa simbahan na yan, go lang po, sige lang po. Pero kung sa tingin nyo po ay imbis na sa tuwing linggo nagsisimba kayo, puro sama ng loob ang inyong nararamdaman, siguro gamitin nyo na po, kapatid, ang inyong instinct bilang tao. Bilang Hindi po na yun. nga po umattend dun eh. Kasi nga po, sinabihan na ako na wag na raw akong umattend. O, Kaya ang ginawa ko, nakikisabay na lang ako sa mister kong makinig sa sa mga turo. Salamat po kung ganun. Pero ang point ko kasi dito, ako po dito sa Bride of Christ, hindi po ako namimilit o nag-i-encourage ng tao na umatin ho dito. Pero pinag-iisip ko lang po ang karamihan. Kapag po ang inyong simbahan ay nagbibigay ng kabigatan imbis na kagaangan ng loob, tanong-tanong na ho tayo kung sa Diyos ho ba o tama ba itong pinasukan nyo. Kasi kapag ang pastor ay nagsasalita ng puro sugat, puro paghatol, yun. Meron naman mga pastor na matapang. Kagaya ko, matapang ako magsalita. Pero ang inaatake ko dito, yung hindi yung tao, kundi ang inaatake ko dito yung mali. Pero pag yung ang pastor nyo nagtuturo na po na kayo yung mali, kayo pinapatamaan kayo, medyo ho yun, medyo hindi na po nasa tamang desisyon na manatili kayo sa mga ganyang simbahan. Kasi nga, imbis na mabless kayo, ang binibigay sa inyo, takot. Tsaka kapatid, napakahalaga ho talaga na kapag ang pastor nagtuturo, tinitingnan nyo sa Biblia, nag-aaral po kayo. Hindi po tayo dapat sang-ayon lang tayo ng sang-ayon, amen ng amen. Tsaka pangalawa, kapatid, huwag kang matakot sa pastor. Yung panakot nila na touch not the anointed one of God, malaking kalokohan yun. Old Testament po yun. Sa mga hari yun ng Israel, hindi naman sila hari ng Israel. Kagaya nila Haring David at Samuel. Sa New Testament, lahat tayo, anointed one, lahat tayo. Kaya yung ginawa nila sa inyo at nasaktan kayo, kahit sino lang mga kapatid, kapag meron kayong kapatiran na nabigyan nyo ng sama ng loob, tandaan nyo kapatid, sinisira nyo ang katawan ni Kristo kapag nagkakaroon tayo ng mga samaan ng loob. Kasi sinasaktan mo mismo yung body of Christ. Di ba? Kaya dito sa amin sa Bride of Christ dito,
No, walang pastor-pastor dito. Kahit ako pastor dito, wala rin. Pare-pareho tayong makasalanan. Natao lang siguro ang ministry ko, tagapagsalita. Para akong ganito, no, mga kapatid. Para tayo nasa palasyo ng Malacanang. May kanya-kanya tayo mga ginagawa. Maaring senador ang iba, maaring congressman ang iba. Nataon lang talaga ako yung tagapagsalita ng presidente. Nataon lang. Pero hindi nangangahulugan nun, mas superior ako sa inyo. That's wrong. Lahat tayo pantay-pantay dito sa simbahan. Walang pastor-pastor dito. Kaya nga yung mga pastor, di ba, kung paano ko banatan tuwing Sabado yan. Oo, ginagalang ko mga pastor, pero hindi ko ginagalang yung mga maling turo nila. Nagtuturo sila ng mali. Nagtuturo sila ng judgmentalism. Nagtuturo sila ng takot. Nagtuturo sila ng mga maling doktrina. Yung mga yan, hindi ko sinasanto yung mga yan kasi mali. Misinformation. Saan sa Bible? Basa, Galatians. Chapter 1. Pablo nga Ito sinabi niya no? Let him be accursed who preach other gospel than it which we have not preached unto you. Let him be accursed. Sumpain daw yung nagtuturo ng maling gospel. Kapag ang pastor nyo, ang tinuturo, hindi grace, kundi condemnation, that is false gospel. Maliwanag po yun, yung sinasabi ng Biblia. Kapag ang mensahe ng pastor nyo ay puno ng judgmentalism, takot, pagpaparusa, that is false gospel. At sinabi sa Bible na yung mga ganyang pastor, nandito yun, no? O, hindi naman ako magsasabi. Bible ang magsalita sa inyo. We have said it before and I've said it again, if anyone preaches to you a gospel that is different from the gospel you accepted, iba yung gospel. Ano sabi dyan, no? May he be condemned to hell. Kapag ang turo mo hindi kagaya ng gospel na tinuturo ng Biblia, you will go to hell. Yun ganyan sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya delikado yung mga pastor na nagtuturo ng maling gospel. Kapag maling gospel ang tinuro mo, you will be condemned to hell. Sino may sabi? Ako ba? Hindi. Galatians na may sabi, Bible, hindi naman si Edwin yan Hindi naman si Edwin chapter 1 verse 9 yan Si Galatians chapter 1 verse 9 na may sabi, you will be condemned to hell if you preach the gospel that is different than pure accepted. Yung natanggap natin na sinasabi ng Biblia. Ano ba tinuturo ng gospel ng Biblia? Full of grace. Basa Acts chapter 20 verse 24. Ito yung totoong gospel no? Sabi ni Pablo, however, consider my life worth nothing to me if only may finish the race to complete the task that the Lord Jesus has given me, the task of testifying the gospel of grace. Grace ba yung sabihin mo na palayasin mo yung miyembro mo? Grace ba yun? Grace ba yun na naman DA ka ng miyembro mo? Wala ka sa grace, pastor. Mali, mali. You will go to hell, ang sabi ng Bible. Okay, so yun lang masasabi ko, kapatid. Ngayon, kung naliwanagan po kayo, ito lang masasabi ko, inaalis na kayo ng Panginoon at inalalagay na kayo sa tama. Kasi panahon na, may plano ang Diyos sa inyo, at ayaw na niya na madisgrasya kayo. Kaya, tandaan niyo po, no, kung ano man yung nangyayari ho sa ating buhay, kalooban po ng Diyos yun. Romans 8:28, all things that work together for good, for those who love. Yun na lang ang buhay Kristiyano, no, nasa Romans 8:28. Pag naintindihan mo yan, lahat doon nangyayari sa atin, ikabubuti natin. Yung pinalayas kayo ng pastor nyo, aba, ikabubuti nyo raw yun, sabi ng Diyos. Kung pinalayas kayo, di ikabubuti nyo, kagaya na nangyari sa amin. Ako, naranasan ko palayasin ako ng pastor. Nagturo ako ng bakit ba nabubura ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Nagalit yung pastor sa akin. Diniay ako. Di lumayas ako. Oh. Nabuo ang Bride of Christ, nabuo ang YouTube channel dahil doon. Ano nangyari? Di sabihin, ikabubuti pa rin natin ang lahat ng nangyayari. Kaya mga kapatid, it's about time. Yung mga nangyayari sa atin, ikabubuti natin yan. Kaya kapatid, kung ano naman po yung nangyayari sa inyo mga kapatid, ikabubuti mo po yung kapatid. Salamat po, Pastor. Salamat din Yun po. Hello po, Salamat sige po. po. May tanong pa ho ba kayo? Wala na po. Yun lang po. Salamat po. Pastor, ako din, pwede magtanong. Good evening, everyone. O sige, sige lang. Pastor, yung na-scam po ako, sa kakabuti ko rin yun.
Kasi na-scam po ako, nakahiram ako ng pera, and then dahil nga tanga ako, nagpapa-scam, sa ikabuti ko rin yun, para may lesson ako. Di ba po, Pastor? Huwag mo naman i-degrade ang sarili mo. Nagkamali ka lang. Tandaan mo, huwag mo nang saktan ng sarili mo, patawarin mo ng sarili mo. Kaya mo siguro nasabi yan. Ang may papayo ko lang sa iyo, kapatid, totoo po yun. Minsan yung mga pagkakamali natin, nilolobo ng Diyos yun para tayo Amen. maituwid, para sa Amen. susunod hindi na natin gawin yun. O, Amen. Oo po. ito Ay, naman natanggap nangyayari ko sa po. buhay ho natin, talaga may pagtutuwid ang Diyos talaga. Tinuturuan ho talaga tayo para maging better person po tayo. Opo po, Pastor. Yun na nga po, para ikakabuti ko rin yun. So ngayon, may lesson learned na po ako. O, di ba? Oo, sa nauwi pa rin, ikabubuti mo pa rin, di ba? O, kabuti ko pa rin. O ngayon, kung may, aware na ka kung may mag-scam ngayon kasi naranasan mo na po. Na-increasean yung ng iyong talino mo na ay Um, sa susunod hindi ko na gagawin. Pero tandaan mo bakit nangyari sa iyo, hindi mo alam. Bakit kailangan mo pagdaanan 'yan? Kaya mo mm, napagdaanan 'yan para mangaral ka sa ibang tao na uy, wag kayong ganito, may scam kayo diyan, mapapangaralan mo sila. Kasi oo, nabiktima ka. Maraming purpose sa Diyos kung ba't ka nagkamali. Tingnan mo Kaya ka nagkamali sa ganyan, alam mo, na-scam ka, no? Sabihin natin na-scam ka, masakit yun, hindi magandang opo, balita yun. Pero, ano nangyari sa'yo doon? Naging matalino ka sa susunod, hindi ka na magpapa-scam. At higit sa lahat, kaya nilob din ng Diyos mangyari sa'yo yun, para pag meron kang tao nakakilala na na mapupunta sa mga ganong scammer, mapapagsabihan mo, mare-remind mo, huwag kang pupunta diyan, scammer yan kasi ganito naranasan ko. Pwede opo, na nasagip mo, na-save yung mga tao maaaring mapunta doon sa mga gano'n na i-scam, 'di ba? Mga kapatid, tama. napakatalino ho ng Diyos. Amen. Napakatalino ho ng Diyos. Kasi siya, kung tumira siya, two birds in one stone. Natuto ka na, gagamitin ka pa ng Diyos sa mga taong na hindi na mapahamak sa mga ganong scammer, 'di ba? Napakalit na bagay po noon, pero may sense Amen. po sa mata ho ng Diyos ho yun. Amen. 'Di ba? Natuto ka na, nakapag-ministry ka pa sa susunod. Gano'n yung mga kapatid. Amen po, Pastor. Pero ako, masaya pa rin ako ngayon na nangyari yun kasi parang mahal talaga ako ng Diyos na natuto ako. Mm. Oh, tsaka hindi Yun, mo mai-experience yung grace ang correct, na-experience mo ngayon. Hindi correct. mo Tama po. madi-define ang grace kung hindi mo mararanasan yan. Hindi mo madi-define ang biyaya kung hindi mo mararanasan yan. Mm. Pero yung nangyari sa akin, Pastor, kahit masakit, nagpapasalamat pa rin ako kay God na Lord, meron kang iabot mo sa akin ito, Lord God, na para may lecture ako. Pero hindi ako nagsisi. Parang masaya lang din ako, nagpapasalamat pa rin ako sa Kanya dahil naalala ko yung Romans 8:28. Amen. All things that work together. Mga kapatid, dun Mm. babagsak ang buhay Kristiyano. Kasi Amen. tingnan Yes, nyo, no? Kapag all things that work together for good, wala na, barado na lahat, wala ka nang gagawin. Di kagaya ng ibang nangangaral kailangan may ganito ka pa, kailangan may gagawin ka pa, may sasabihin ka pa. Hindi, kahit anong deklarasyon mo, nakalagay na Romans 8:28, nakatakda na yung Amen. mangyayari sa iyo. At yung mga bagay na daw na yun, ikabubuti mo daw. Amen. Okay? Tama po. Kaya ako rin naman naranasan kong ma-scam Kasi 'di ba, Mm. may bibili ako ng projector. Umorder ako sa Facebook. Alam niyo yung dinala sa akin yung puro wipes. Alam niyo wipes, yung baby's wipe. Kulay. Puro gano'n binili sa akin. O natuto ko na hindi na umorder sa Facebook, sa Shopee na lang. Oo, Oh, tama po yun. 'di ba? So tapos meron ako mga kapitbahay na mga kaibigan, "Huwag na kayo order sa Facebook. Karamihan diyan scammer diyan." Oh. 'Di ba? Marami Mm. pa ako nasagip. Ano purpose dun? Kaya kung sa salitang tanga lang kapatid, nagawa ko rin, naging tanga rin ako nung araw. Correct. Kaya mga kapatid, lahat yan ikabubuti po natin. Okay? Pero, ang ginawa ko, nakuha ko rin yung pera ko. Mm. Hinabol ko talaga, nakipaglaban talaga ako. Lahat ng yung biyaya ng Diyos, ang purpose nun, susunod huwag ka nang o-order sa Facebook. Karamihan dyan mga scammer. Ingat kayo doon Correct. mga kapatid yung sa Facebook, yung mga link, yung i-click niyo yung mga link, nako ingat kayo diyan. Maraming beses na rin ako na biktima diyan. Kung napansin niyo dati, 'di ba? Nung na-hack yung channel ko, nag-click ako ng link sa mga email, mga ganun. Ingat kayo Yun diyan. pala.
Sige, tawagin ko si Edwin, katukayo ko yata to. Edwin Serales, go ahead, sir. Good evening, Pastor. Okay po, good evening. Ganito po. Sa Relius po, Sige po. tanong ko po, sa panahon natin ngayon, gaano po ka posible na ang hari ng ng Saudi Arabia, siya po yung Antichrist. Yan lang po. Gano'n. Ayun, na-vlog ko. Malabo yun. Ano yun? Kumbaga pero marami nagdududa sa kanya. Kasi napakahalaga ho kasi ng role ng Saudi Arabia kasi sila yung pinakasentro. Nasa kanila yung Mecca, nasa kanila yung pinakapuso ng mga Muslim, yung religion ng Muslim. Mecca at saka yung tawag dito. Itong yung sa Medina, yung second most holy site. At saka pinangatlo nga na pinakabanal sa kanila yung nasa Israel, yung Al-Aqsa, yung Dome of the Rock. So, malaking bagay kapag si Mohammed bin Salman, yung prince, nakipag sa Israel. Pero it doesn't mean na siya na yung Antikristo, wala pa rin tayong ebidensya, mahirap po magsalita. Ang ho ngayon dito ay bantay-bantayan lang natin yung mga sign. Ganito lang yung mga kapatid, kapag merong pinuno na nakipag-covenant sa Israel sa loob ng 7 taon, ayun na yung mga kapatid. Tapos pag hindi nag-rapture, naku po, yun na po yun. Asahan nyo tayo, mid-trib or pre-rat ang rapture. Huwag nyo nang asahan yung pre-trib kapag hindi nag-rapture sa panahon na lumantad ng Antikristo. Bakit? Pasok na tayo ng 7 years noon. Ngayon, kung magra-rapture muna bago mag 7 years of tribulation, di maganda, hindi natin makikita kung sino si Antichrist. Pero pag lumantad si Antichrist, 7 taon, nabalitaan nyo, nakalagay, patay na. Okay. So, there's a possibility na Muslim ang Antikristo. Panoorin nyo na lang po yung ating series, yung Islamic Antichrist. Sa part 1 pa lang naman tayo ito part 1. Nasa YouTube na ngayon yan, kitang-kita nyo, ngayon ko palang in-upload for more information. Saka doon sa tanong mo, kapatid, matasagot dyan. Kapatid na Edwin, meron pa ho ba kayong tatanong, kapatid? Wala na po, Pas. Magpapasalamat na lang po. Sige po. Salamat po pa sa buhay niyo. Nabago. Dami talagang nabago. Daming nabago ang paniniwala dahil sa channel na to. Amen. At sa buhay ni Sister Rosie Kayanong na palaging Amen. updated pas at sa lahat na nandito ngayon. Salamat po. Yan lang po, salamat po. Glory to God po. Salamat po sa Panginoon. At ako'y naniniwala ko na naman dunong ako ngayon. Karunungan ng Diyos ho to, hindi ko to karunungan. Instrumento lang ako. Kagaya na sinasabi ko sa inyo palagi, spokesperson lang ako ng Diyos sa inyo. Parang ako lang yung tagapagsalita. Pero hindi talaga galing sa akin yun. Lahat yun ito ay mensahe ng Diyos. Tandaan niyo po, ang mensahe po ng biyaya ay mapagpalaya. Ang mensahe po ng biyaya ay hindi ka tatakutin, walang takot. Walang anumang panghusgat paghatol. Kapag po ang nagtuturo ang pastor ay merong halong dapat gawin o takot, that is false gospel, mga kapatid. Ang tunay na tinuturo ng biyaya ay mapagpalaya, puno ng pag-ibig, punong-puno ng pag-asa. Sabi doon ni Rosie Kayanong, grabe na mention ng name ko. Masipag ka kasi. Okay, salamat din po kay ate kapatid na to. Si Sis Rosie yan ang ating leader doon pag rapture, siyang mauna doon. Baka nga maraming award pa yan kasi sa akin sa inyo. Takot award yan si Rosie. Alam niyo mga kapatid, tandaan niyo po, lahat tayo dito sa simbahan, pantay-pantay. Walang pastor-pastor dito, mga kapatid. Title ko lang tong pastor. Kung tutusin nga, ayoko ng pastor. Alam niyo yan . Kaya lang kasi, nasanay na kayo. O sige, I take the challenge. Pero mga kapatid, sa totoo lang, reality, tayo lahat ay magkakapatid. Pantay-pantay, walang mataas, walang boss, walang boss dito. Kahit ako mga kapatid, sa totoo lang, kung nalalaman nyo lang, marami rin ako mga kahinaan. Napakarami. At ako ay humihingi lang ng biyaya sa Panginoon.
pinakita ng Diyos sa inyo na huwag kayong titingin sa pastor, huwag kayong hahangaan yan. Karamihan dyan sablay. Oh, kasama ako doon. 'Di ba sabi nga ni Pablo, kung meron mang apostol, siya na raw yung pinakaaba. Pero kung tutuusin, ang dami niyang sinulat sa New Testament. Siya ang ginamit ng Diyos, 'di ba? So, sinuturing pa rin niya na siya yung pinakaaba, mga kapatid. Lahat po tayo talaga dito sa langit, pantay-pantay po tayo. Nataon lang na ako yung maingay, ako yung nagsasalita. Pero kung sa ano na lang, sa harapan ng Diyos, tayo ay natuwa ang Diyos sa atin dahil kay Kristo. Nanampalataya tayo sa Kanya, yung Panginoon Diyos ang humugot sa atin mula sa pagiging putik at marumi sa mata ng Diyos. Ginawa tayong banal. Tapos siya yung naging makasalanan at siya yung namatay para sa atin. Buti na lang nagtagumpay siya. Nung nabuhay siya maguli, doon na nagsimula ang bagong tipan. Nagtagumpay si Kristo, napagtagumpay niya ang kamatayan, lahat tayo ay naligtas. Lahat tayo na nakipag-isa sa Kanya. Yan po ang love story ng Diyos sa atin. That is the true love story ng Diyos sa atin. Amen. Na tayo ay minahal ng Diyos, niyakap yung ating karumihan, tinanggap tayo yung mga tinapon ng lipunan. Kumbaga, wala naman talaga tayong pagmamalaki. Kaya mapalad yung mga taong walang nararating, yung mga taong walang pinagmamalaki, mapalad yun. Kasi yung may narating ka sa mata ng tao, sikat ka. Kasi marami kang pride mo, yabang mo, yung pagiging sikat mo, etc. Iba talaga yung yung papasok ka talaga sa makipot na talagang ikaw lang, tapyas napakaliit mo lang. Kaya kapatid, din lang po masasabi ko mga kapatid sa inyong mga pastor, mga bahala na kayo mag-isip, kaya magtanong na uli. Sige, si Judy Ann Castro lang kapatid. Go ahead po. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello. Sige po. Opo. Pastor, yung tanong ko lang po tungkol po sa sa pagkain ng mga hayop ganyan. Kasi po 'di ba karamihan naman sa atin lumaki tayo na kumakain tayo ng meat. Ako po kasi pastor, sobrang cat lover po ako, dog lover ganyan. Pag gaano po ba ano po ba yung opinion niyo doon or yung ma-explain niyo? Though narinig ko naman na parang yung pagkain ng karne yan nilaan na sa tao. Gusto ko lang po magkaroon ng peace of mind kasi naawa talaga ako pag nakakita ako ng halimbawa ng baboy, ng manok na kinakatay, yung gano'n po. Ano po yung opinion niyo do'n, pastor? Kahit panahon pa na panahon pa nila Cain at Abel, talagang binigay ng Diyos ang pagkain sa tao na pwedeng kumain ng karne, pwede naman. At actually, ang original na kinakain talaga ng tao nung panahon nila Eva at Adan ay fruits and vegetables talaga. Yun talaga ang tunay na pagkain ng tao eh. Kaya nga lang, syempre, kailangan ng tao protina. So, maaaring depende sa ngayon, kung nakukonsensya ka sa baboy, kapatid, ginagalang ko yung opinion mo regarding dyan. Pero kung tatanungin mo ang Diyos, walang bawal na pagkain. Sa bagong tipan sa atin, mga hentil. Sa mga Hudyo, oo, meron noon, nung nasa lumang tipan pa sila. Pero yung nag-initiate si Kristo ng bagong tipan, wala na sila sa ilalim ng kautusan eh. Kapag kautusan kasi yan, noong araw. Pero kung ako tatanungin mo, syempre ang baboy masama sa kalusugan. Doon tayo. Kumain ka ng ganyan, di nag-high blood ka dyan. Taas ng BP mo. Moderate lang. At saka mga kapatid, sa totoo lang, ang baboy, lumalakas ang kolesterol niyan kapag may kanin. Alam, nagpapalakas kasi talaga dyan yung dahil sa kanin. Yun talaga, yun ang pinaka-deadliest na pagkain sa lahat. Sa totoo lang mga kapatid, kayo ma-offend. Yung mga kumakain ng rice. Research nyo. Wala, tayo. Pinapatay tayo ng ating kultura na mahilig sa kanin. Nakakamatay po yan. Totoo lang. Ang totoong killing me softly, hindi baboy, kundi yung kanin. Kasi dyan ang simula ng lahat ng diabetes. Dyan ang simula ng lahat ng heart attack. Siyempre, pag tumaas ang sugar mo, magbabara yung ugat mo, pwede kang may stroke. Tignan niyo yung mga Hapon, mga Koreano. Mga kinakain nila, di ba, lettuce. O kundi lettuce, mga gulay sila. Bira lang yung kanin sa kanila.
Tingnan mo yung mga itsura nila, ang fresh, ang babatang tingnan, malusog, mahaba ang buhay. O, dito lang sa Pilipinas lang yung mga ano, yung mga unlimited rice, ayan, sarap pa naman nun, ano. Kaya nga lang talaga mga kapatid, ingatan lang natin ang mga kalusugan natin. Kaya kung kumain man tayo ng baboy siguro, isa lang masasabi ko diyan, hindi bawal sa Diyos, kaya nga lang hindi maganda sa kalusugan. Okay. Pastor, nung isang gabi po kasi, matutulog na sana ako, bigla akong may dumaan sa Facebook na ano, yung isang pusa na ikinulong tapos inano po siya, tawag dito, niluto siya ng buhay sa apoy. Kumbaga ano, nung time na yun, na-stress po talaga ako, iyak ako ng iyak. Nagagalit po ako dun sa gumawa po nun. Ano ko lang po, Pastor, kung ako po ano, nagagalit dun sa tao, lalo na po ba yung Diyos? Or ano po yung ano po ng Diyos po dun? Kasi po nung nakita ko yun, Pastor, ano po, sobrang nagagalit po ako sa gumawa nun. Ako po na tao na nagagalit, ano pa kaya yung Diyos po na, ano po yung ano ng Diyos doon? Nagagalit din kaya siya? Ano po? Ang ano ho ng Diyos ho doon, tandaan po natin lahat po na nangyayari sa mundo, kalooban ng Diyos. Tsaka tingin ka rin kapatid, baka AI lang yun. Kasi ang AI ngayon, mga video, madali nang gumawa nun. Baka lang naman. Sabi nga po, AI na lang yun. Malalaman nyo naman pag AI eh. Kapag alam nyo parang ano, posible tapos glitch, may mga glitch yung mga graphics, AI yun eh. Wala sa realidad. Ang sakit sa AI, tingnan nyo yung anino, kapag yung shadow hindi tugma doon sa AI, AI yun. O malalaman nyo naman yan eh. Ako rin man, gumagawa ko ng AI. Pangalawa, kung tatanungin mo ang Diyos dyan, walang sinabi ang Diyos dyan. Oo. Lahat ng tao, makasalanan talaga. Lahat ng tao. So, yung mga pagpatay ng mga hayop na yan, kasama yan eh, sa niyakap ng Diyos eh. Kung, halimbawa, yung taong yon pumatay ng hayop. Pag na-born again yun, patawad yun, pinatawad ng Diyos yun. Pero pag yan nakakamatayin niya, babayaran niya balang araw sa eternity yun. Gano'n lang naman eh. Kaya napakahalaga talaga mga kapatid. Yung meron kang Kristo, kapag na kay Kristo ka, ligtas ka. Kasi kung wala ka, hahatulan ka talaga ng Diyos balang araw. At yung galit ng Diyos, mangyayari yan sa eternity. Mangyayari yun. Okay? So, may tanong pa ba kay kapatid? Wala na po, Pastor. Gusto ko lang magkaroon ng peace of mind. Pag ganyan, ano na lang, edi scroll up mo. Huwag mo na lang pansinin. Magbago ka ng pag-iisip. Huwag mo na lang panoorin. Kasi hindi mo maiiwasan yun eh. Nagso-social media ka eh. Hindi mo maiiwasan. Pag may nakita ka, scroll up mo. Oo, pag ako may nakita sa YouTube, sa Facebook, nabawa, may magbabarilan, may magbabarilan, scroll up ko kagad. Hindi ko pinapanood. Hindi na ako nakiki-show. Kasi masyashock lang ako na mawawalan ako ng gana nun. Ganun lang yung mga kapatid. Opo, salamat po. Salamat din po. Berpe, tanong mo ba kayo kapatid? Wala naman na po, yun lang po. Sige po, salamat po. Tarito po, Pastor. Sige, lalaki naman. Andy Ortiz, go ahead po. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi po sa lahat. Charito po. Hello po, sige ho. Pastor, may tanong ako, Pastor, kasi dito po sa ano po, Pastor, sa Singapore is napakabilis na po ng sa digital po, lahat po is nakabase na sa AI, tapos lahat po is nagre-rely na doon. Ngayon, Pastor, meron akong isang kaibigan na sabi niya, halos daw lahat ng Christian siya, Pastor, halos daw lahat ng tanong niya sa ano, Pastor, mapa love life, sa psychology, sa negosyo, lahat is bali nagre-rely na doon, Pastor, kay AI, kay ChatGPT. Doon na siya nagtatanong instead. Ang tanong ko, Pastor, is ano po ba yung stand niyo diyan, Pastor, na yung isang Christian is instead na magtanong kay God, manghingi ng wisdom kay God, is directly nagda-direct na po siya ng question doon kay AI, kay ChatGPT, which is ang sabi naman niya is accurate naman.
sabi ko, hindi, ang sa akin kasi is, mas maganda pa rin yung wisdom na nanggagaling kay God kaysa sa mga robot eh. Bali, ang tanong ko, Pastor, ano po yung stand nyo dyan, Pastor? Di ba pwedeng gamitin ng Diyos yan? Hindi ba kaya tayo nang husga lang na porke AI, iniisip natin sa demonyo kaagad? Pwede, di ba? Hindi naman, Pastor, kasi halos lahat kasi is doon na niya tinatanong, doon na daw siya nagtatanong lahat. Okay, ganito yan kapatid Okay, ganito yan. Divide the scripture. Mag-divide tayo ng scripture. Tandaan natin, kapag Christian living at syempre may relasyon ka sa Diyos, syempre, mananalangin ka. Pero yung mga bagay na ganyan, naniniwala ako na pinoprovide din ng Diyos yan, kalooban ng Diyos po yan. Katunayan nga mga kapatid, ito aminin ko sa inyo. Pag gumagawa ako ng content ngayon, hindi ko maiwasan magtanong kay ChatGPT, ang laking tulong. Yung si ChatGPT, synchronize niya lahat ng mga information sa internet, sa iisan dun sa kanya magtatanong, siya yung magbibigay. Pero yung mga source niyan, lalo na sa medical, usapang medical, mga legit, mga pinagkuhanan niya. Kalamihan sa mga encyclopedia mismo ng medicine niya kinukuha. Yung information. May mga reference talaga. So legit siya. Kasi ang problema kasi sa atin, tinaniman tayo ng bagay na negatibo kagad na kapag computer, kapag AI sa demonyo yan, ng antikristo yan. Mga kapatid, wag tayong ganun. Ang kasi dapat maintindihan natin. Tingnan nyo, kung nakakatulong at kakabuti, walang problema. Tandaan nyo mga kapatid, napapasama lang ang isang gamit kapag mali ang paggamit mo. Halimbawa, martilyo, ginagamit mo. Saan ba ginagamit ang martilyo? Pag pinupokpok mo pag gumagawa ka, di ba? Doon dapat usable, doon siya usable. Pero pag pinukpok mo sa ulo mo yan, di mababasag ang ulo mo, dadaling ka ng ospital, di ba? Di maling paggamit. Yan din mga yaan, kalooban din ng Diyos may tumawa. Akala ko walang tatawa. Ang dyan mga kapatid, simple lang. Nagiging masama lang ang isang gamit pag mali yung gamit mo. Kagaya na sinasabi mo, na kakilala mo, na pati sa kalooban ng Diyos doon na nagtatanong, I don't care, hindi recommended. You can still use the Word of God, base sa Word of God, base din sa mga taong ginagamit. Pero case-to-case basis talaga mga kapatid. Pwede mo namang reviewin kung ano yung sinasabi, nasa iyo pa rin kung susundin mo o hindi, di ba? Siguro hindi siguro sa lahat ng Pastor, kasi kung sa lahat na lang is parang hindi naman siguro na mas maganda siguro. Ang dapat natin bantayan dito, hindi si ChatGPT, dapat ang bantayan natin dito yung mga sarili natin. Paano ba natin ginagamit? Yun nga, Pastor. Paano ba natin ginagamit yung AI na yan? Kasi alam nyo mga kapatid, nilolob ng Diyos mangyari yan. Yung mga naiimbento na yan mga kapatid, di ba? Pwede mong gamitin sa tama. Pwede naman gamitin sa tama. Kasi nagiging mentality ng mga ibang Kristiyano ngayon. Masyadong OA minsan. Hindi nag-iisip ba? Kumbaga sa nakaano sa kanila na galing sa demonyo to, gawa ng antikristo to. Mga kapatid, wag ganun. Tindahan nyo, sa tingin nyo ho ba, yung mga technology ngayon, di ba kayo nagpapasalamat sa Panginoon? Merong Google Meet. Kapag usap tayo, nasa ibang bansa kayo. Technology yan That is a technology. We can use it. Mag-Bible study tayo dito. Mangaral tayo dito. Gamitin mo. Nasa kung paano nyo ginamit. Hindi masama ang gamit. Ang masama, yung kung sino yung gumagamit. Kaya kapatid, ang may papayo ko sa iyo, gamitin mo ang ChatGPT sa tama para magamit mo siya ng tama. Pero gagamitin mo sa mali, aabusuhin mo, o kung ano yung mga gagawin mo. Halimbawa, pati yung panalangin mo, doon ka na nananalangin. Ibang usapan na yun. Medyo may problema ka na ng psychiatric na kailangan mo rin, kaya kailangan mo nang dalhin sa ospital para magpatingin. Pag ganun na. Yun lang masasabi ko, kapatid. Salamat, Pastor. Bali, nagtatanong po ko sa iyo, Pastor, kung ano yung stand mo sa mga ganyan is. Po. Maraming salamat po. Thank you. Salamat din po. Salamat.
Mga kapatid, appreciate natin, gawa ho ng Diyos po yan. Tandaan mo, ang sabi ho ng Romans 8:28, lahat ng nangyayari kabubuti. Nakalagay sa panaghoy, lahat daw nangyayari, kalooban ng Diyos, nasa kamay niya ang mabuti at masama. Ibig sabihin mga kapatid, depende lang naman sa point of view eh. Kung titingnan mo yung technology na yan as magagamit mo dun sa propagation ng gospel, maganda ang gamit mo. 'Di ba? Pero kung gagamitin mo yan sa mga kalokohan, kung ano-ano mga pinagagawa mo. Sa tingin ko hindi si ChatGPT ang problema, baka ikaw yung problema. Nasa tao pa rin mga kapatid ang final verdict kung ito ba ay nakabuti sa iyo o nakasama sa iyo ang isang bagay. Ang Facebook ba nakabuti sa iyo? Kung nakabuti sa iyo, yes. Nagkaroon ka ng komunikasyon sa mga dati mong kaibigan, sa mga kamag-anak mo, lalo na't nag-iibang bansa ka, malayo ka, nag-iisa ka lang. Wala kang kakampi. Ano gagamitin mo para makakontak mo yung mga kamag-anak mo? Facebook, social media. Di ba? Kaya mga kapatid, wag natin ikahon ng Diyos. I-appreciate natin ang kanyang creation kasama ang technology sa panahon natin ngayon. Okay, so 9:16, pwede naman po kayo magtanong. Wag po kayo mahihiya. Yung nag-amen. Si Cecilia naman, babae naman. Cecilia. Good evening po, Pastor. Hello po. Good evening po. Ayan. Ang tanong ko po, Pastor, kasi meron po ako napanood nung kailan lang, kanina lang siguro yun, yung tungkol po sa cremation na sinasabi po, kung sa mga Kristiyano, question mark po yun dahil paano daw po kung dumating yung oras ng rapture and kiniremate po yung isang tao, paano daw po mabubuo yun? So sa akin po, sa sarili ko, wala nga po imposible sa Diyos, di ba? Opo. So para sa akin po, hindi naman po, di ba, kasalanan ang na-cremate ang isang tao kapag namatay sa panahon po natin ngayon. Ano na masama doon? I-cremate, ipatay na yun. Wala na yung kaluluwa no, nasa langit na. Ano gagawin mo dyan sa bangkay niya? Siyempre, dahil sa kultura natin, dalawa lang yan. Ilibing mo, palibing mo. Masakit nga lang, siyempre, meron doon tinatawag na nakakalungkot, siyempre, yung emotional mo ron. Kung okay lang sa'yo i-cremate, okay lang sa'yo. Kung depende sa'yo, kung okay lang sa'yo i-cremate mo para makatipid ka, pwede mong dalhin sa bahay mo. Yung para alaala. Kasi alaala lang naman yung mga kapatid eh. Pero kung sasabihin mo na hindi kayang buuin ng Diyos yun, para naman yatang awkward naman yun na ang Diyos ay hindi kaya bumuo. Kaya nga po Tapos meron po sinasabi sila na sa Bible na ang apoy daw po ay senyalis daw po o isang sagisag ng paghahatol ng Diyos. Ito ba? So parang nire-relate po nila doon sa pagki-cremate po ng bangkay. Na pag ganun daw pong ginawa mo, ibig sabihin parang hinatulan mo na yung tao na cremate mo dahil apoy nga yung nyo sa tao, pinanglibing, ganun po. Wala ho naman nung kasi sa Bible regarding dyan, tahimik ang salita naman ng Diyos ho dyan. Kasi malaya ho tayo bilang tao eh. Kaya nga po wala ho. Yung iba naghahanap ng nagpipilit ng ganyan, tas wala naman sa Bible. So kung tatanungin niyo ako kung saan sa Bible na hindi po hinahatulan ho ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, malaya ho tayo kung anong gustong gawin ho natin. Hindi ho na nagkakasala sa Diyos. Pinatawad na ho tayo eh. Tsaka wala na ho tayong condemnation, sabi. Ngayon, kung yung namatayan ka, ipinakremate mo, wala sa Diyos yun. Hindi na pinapatulan ng Diyos. Yung malit na bagay, small things, wala nga. Kung ako nga ang tao, kapatid, kung ikaw ang tao, naiintindihan mo na wala yun, Diyos pa kaya na lumikha sa atin. Diba? So, ibig sabihin, ang Diyos, makitid ang isip tayo, naunawaan natin. Ibig sabihin, mas understanding pa tayo sa Diyos. Nilikhalan tayo ng Diyos. Kung tayo nilikha ng Diyos, mas superior siya. Kung nauunawaan natin, mas nauunawaan niya. Kaya ang sagot natin dyan, yes. Wala ng dyan. Walang pakialaman Diyos dyan kung gusto mo i-cremate. Siya ang may galaw dyan eh. Siya nga nagkitil ng buhay, siya ang kumuha ng buhay dyan kung tutuusin eh. So, it is your responsibility na lang.
bilang nagmamahal sa taong yun, ano, may offer naman ang society. Ano gusto niyo, ilibing o i-cremate? Kung tutuusin nga pareho lang naman yung ilibing, cremate, eh. Pareho mo lang tinapon din yung mahal mo sa buhay sa katawan ng mahal mo sa buhay, pareho mo lang tinapon, eh. Ano Kaya pagkakaiba nga ng po. cremate sa ano, sa nilibing? 'Di ba parehong inalis mo sa bahay? 'Di ba inalis mo? Opo. O gano'n din na 'pag kinremate, inalis mo rin. Ano pagkakaiba ng kinremate sa nilibing? Yung nilibing binoon mo sa lupa, yung kinremate mo sinunog mo. Ano pagkakaiba nun? Kasi po may mga ibang Kristiyano po stand nagtatanong bakit para sa kanila kasalanan po yun. Sa Bible, Yun bigyan nga nila po, tayo sitas, bigyan tayo ng resibo, dapat may resibo. Saan sa Bible yun? Na kasalanan na mag-cremate. Saan sa Bible? 'Di ba? Opo. Yun nga po yung lagi kong Wala sa Bible, tinatanong eh di din. wala. Ibig sabihin, hindi kasalanan sa Diyos. Marami pong salamat, Pastor. There's no condemnation in Christ Jesus, kapatid. Walang paghahatol. Thank you Salamat. po. Patuloy tayo sa ating pag-aaral. Enjoy lang natin ang pakikinig sa mga nasa YouTube. At sa gabing ito, at ang Diyos po ang mangungusap. Okay, so eto, sige, Ate Rosana. Ate Rosana, go ahead po. Sige po, go. Good morning po, tsaka good evening po, Pastor. Salamat po. Binigyan Hello. muli na ako ng pagkakataon. Oo Long time no see po, Pastor. Oo So, naman. so, Pastor, ang question ko lang, di ba, nabasa ko po kasi sa Bible yung word na gagawin po ng Lord yung puso nating bato na laman. So, ano po ba ang ibig sabihin nun? Ito po, ano po ba to? Rightly dividing pa po ba natin to o hindi na? Kasi gusto ko po malaman kung anong ibig sabihin po nun eh. Meron ho ba kayong sinasabi ho ng Bible na gano'n, na ano, yung gagawing bato yung puso? Hindi, gagawin pong laman yung puso. Ay, yung pong, yung batong puso po natin gagawin yung laman. Parang nabasa ko po yun eh. Hindi sa Old Testament. Kaya lang, nalimutan ko lang talaga yung verse eh. Hanapin natin sa Google. Tanong natin si Google, no? Sensya na. Ito lang sinabi sa Ezekiel. Bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang puso kasi, hindi naman po kasi literal po yan. Alam naman po natin, no? Masama yung dalawa yung puso mo, di ba? May puso ka na, gagawa ka pa ng Diyos ng isang puso. Mahirap yun. Magiging two-timer ka nun. Parang puso nating bato na gagawin yung laman. Parang gano'n. Gagawing laman. Wala eh. Yun lang ang pinakita ng, ng Google eh. Mm. Ang kadalasan sinasabi sa Bible na baka sinasabi niyo po yung pusong dalisay ang aming nais. 'Di ba? Nakalimutan ko, Pastor, yung ano. Ano tayo sa awit. Awit yun eh. Awit. Ay, awit talagang awit. Ay, sakit. Sensya na, Pastor, nalimutan ko talaga yung verse. Pero hahanapin ko para ano. Kasi Sensya na. baka nagbibideo okay kayo. Hindi nga. Pumapunta kayo ng pusong bato. Hindi nga maganda boses ko, sintonado eh. Pastor, nga pala, tinatry ko, sa January po, tinatry ko talaga na kumuha ng vacation leave ko talaga. Nahirapan akong kumuha. Iba na ngayon, hindi katulad nung dati. Sabi ka lang sa manager mo na, ngayon marami mga paper na dapat mong i-fill up, na punta ka pa sa manager mo, mga ganun pa. So, tinatry ko talaga na makauwi. So, alam niyo na yun, di ba? Ay, sige po, sige po. Pwede po. Sige, salamat po, Pastor. Hanapin ko na lang yung tatanong ko sa inyo. Alam ko, nabasa ko yung, Pastor, di ko na lang matandaan eh. Sabi niya, isang pusong tapat na akilikhain, bigyan mo o Diyos ang bagong damdamin. Kanta to ni Haring David. Parang Nung nagkasala ho siya, nung nakapag-commit siya ng adultery dahil di ba nga natukso nga siya kay Bathsheba nung panahon na yun. Kinanta niya to. Emotion ni David. Nabigyan mo ka ng pusong tapat. Pero kung tutusin, ang Diyos din naman ng mahawak ng puso ng tao.
Tsaka maliwanag sa sinasabi sa Bible na ang puso ng hari ay napapalambot. Kasi nga ang Diyos kasi ang may hawak ng puso ng tao. Siya yung nagbibigay ng desire. Siya yung nagbibigay ng kagustuhan po natin. Oh. Kung ano yung kalooban ng Diyos, siya yung nagbibigay nun. Siya nagsasabi. Okay. Kaya mga kapatid, yun lang po yung sinasabi. Pero yung hindi ko makita yung kapatid. Ito lang yung pinakamalapit eh. Nananalangin si Haring David na bigyan siya ng bagong puso. Yun lamang po yung sinasabi ho ng Biblia, kapatid. Okay na po, Ate Rosana. May tanong pa ba kayo? Ayan. O, sige. Salamat, Ate Rosana. Okay, may nag-amen pa rito. No? Sige, si Sister Venus. Sister Venus, go ahead po. Ayun. Hello po. Hello po. Hello. Good evening, everyone. Pastor, tanong ko lang po. Nadidinig niyo po ako? Oo naman. Ay, salamat po. Pastor, tanong ko lang po kasi yung dating pastor ko sabi sa Old Testament sabi niya, mananagot kayo sa mga dugo, mananagot kayo sa dugo ng mga taong namatay kapag hindi niyo na-share ang gospel. Sa Old Testament po yung pastor. Wala ho sa Bible ho yun eh. Yung eksaktong word na mananagot kayo kapag hindi kayo nag-share ng gospel, wala ho eh. Wala ho sa Bible. Mananagot kayo sa dugo ng mga taong namatay. Sino kausap po doon? Baka kung meron man, sino kausap doon? Kung Old Testament po baka iba yung konteksto. Pero kung tatanungin niyo ako na mananagot kayo kapag hindi kayo nag-share ng gospel, wala po sa Biblia po. No? Yung ganong idea, wala po. Malaking kalokohan po yung ganong idea. Wala ho sa Biblia po yun. Ang pastor nyo, nananakot lang po yung mga ganon. Kasi nga, syempre, kailangan dumami yung mga umaaten. Alam nyo na kung susunod doon pag maraming umaaten o alam nyo na yung anong kasunod nun. Pero wala ho sa Bible. Okay po, pastor. Tsaka huwag kayong matakot kapag hindi kayo nakapag-share ng gospel. Umalis na po ako doon, Umalis na po ako doon sa church. Sa church building kay pastor. Kung magbibigay sa inyo ng katahimikan ng pag-iisip na alisan ng simbahan, huwag na ho kayo magdalawa ng pag-iisip. Ang goal nyo po kasi sa buhay, magkaroon kayo ng katahimikan ng pag-iisip. Isang sitwasyon o isang tao, isang bagay ay nagbibigay niyo ng kaguluhan. I-let go nyo na. Ibig sabihin, inaalis na ho kayo ng Diyos doon. Tandaan nyo mga kapatid, kapag inaalis ka na ng Diyos sa isang bagay, hindi ka na magiging masaya. Senyalis yan na inaalis ka na ng Diyos doon kapag hindi ka na masaya. Pero kung masaya ka, ibig sabihin kalooban ng Diyos na manatili ka doon. Pero kung wala ka ng peace of mind, ibig sabihin inaalis ka na ng Diyos doon. Ganun lang yung mga kapatid. Yes. Sige po, pastor. Salamat po. Ay, salamat po. May tanong pa ba kayo? Wala na po, pas. Okay po. Maraming salamat po sa inyong tanong. Laking tulong po ng tanong niyo po para maintindihan ng lahat. 9:30 p.m. Meron tayong 30 minutes pa. Pwede naman kayo magtanong. Sige, si kapatid na Richard Garado. Go ahead po, sir. Kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Pastor. Meron lang po akong gustong itanong as bilang anak ng Diyos na malaya dahil sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Curious po kasi ako sa ibang mga libro na hindi na isama as scriptural books like Book of Enoch, Book of Thomas, Book of Mary. Hindi ko po alam kasi kung ano po yung stand nyo, but akin kasi curious po ako kung ano yung nilalaman. Actually, nag-research na po ako pero hindi ko pa sinisimulang basahin. So may mga nakuha na po akong links ng mga libro na yon from websites. But nag-aalangan pa kong umpisahan kasi una sa lahat kasi hindi siya kasama sa scriptures. Pero alam ko naman na meron akong kalayaan na basahin. Pero iniisip ko kung ito ba ay makakabuti sa akin as dagdag kaalaman o kasi doon ako nalilito
kung kayo po yung nasa kalagayan ko, Pastor, kayo po ba ay mag-e-exit pa ba? Magta-try pa po ba kayo na mag-explore? Dahil ang tanong mo, dahil ayon sa tanong mo kasi ay kung ako yung mag-e-explore, wala namang masama, alamin mo. Oh. Nagmo-Mobile Legend ka nga ng walang kakwenta-kwenta, minsan nagagawa mo, eh di magbasa ka ng Book of Enoch kung gusto mo, 'di ba? Ang point kasi doon mga kapatid, malaya tayo sa ating mga gagawin. 'Di ba sabi ni Pablo, malaya tayo sa ating lahat ng mga gagawin, pero hindi lahat ng ginagawa natin ay may benepisyo, may beneficial. Tsaka kung regarding sa authority ng Bible, mga kapatid, 66 books talaga. Kasi tingnan nyo, no, niloob ng Diyos na mabuo yung 66 books na yan. Kasi yan ang gusto ng Diyos na maging standard ng salita ng Diyos. Kung sa tingin natin, halimbawa, yung Book of Enoch, ako kasi nabasa ko na yung Book of Enoch, talagang ano talaga, legit. Kaya nga lang kasi, ayoko siyang isama kasi hindi niloob ng Diyos na maisama. Tandaan mo mga kapatid, kahit ba sabihin na natin na justifiable na isama yung mga ganyang libro sa Bible na dapat maisama, ang point kasi dito, bakit hindi niloob ng Diyos na masama sa Bible? Diba? Doon na lang tayo mag-strict. Kaysa hoda kung ano pa yung mga dahilan, kung bakit hindi na-canonize, ng mga unang, gaya niya, sa Old Testament, yung mga apocalyptic literature na yan, yung mga apocryphal book na yan, hindi kasi sila pumasa kasi may mga dahilan ng mga Hudyo sa Old Testament. Ang Old Testament kasi, sinulat yan ng mga Hudyo. Walang alam po dyan ng mga Hentil. Walang alam po dyan yung mga unang Kristiyano. Talagang sa Israel lang po binuo yung 37 books na yan ng Old Testament. Yan yung pinaka-Torah. Oh. Eh, hindi nasama ang Book of Enoch doon. May dahilan malamang ang mga Hudyo. Hindi si pwedeng husgahan. Siguro nalalaliman sila sa Book of Enoch kasi karamihan sa mga sa Book of Enoch talaga ay mahirap intindihin nung panahon nila. Pero sa panahon natin ngayon, intindihin natin ang Book of Enoch kung babasahin nyo. So, maaring eto nga. Pwede rin. Pero, di natin pwede siyang i-consider. Kung tatanungin nyo ako, balik pa rin tayo doon sa Romans 8:28 na lahat ng bagay daw ikabubuti daw natin. Ibig sabihin, ikabubuti daw ng Diyos na hindi masama ang Book of Enoch. Kasi kontrolado ng Diyos eh. O, ganun lang yun. O ganun din sa New Testament. O ano yung mga hindi nabasa ron. Meron pang mga libro na sumulat daw si Judas, sumulat daw si ano. Pati ba naman yung nagpakamatay na si Judas, sumulat din. Paano nangyari? Minsan kasi label, hindi na canonize. Mga uncanonized book na yan, hindi nasama talaga yan kasi nga, hindi pumasa. Hindi ang yung author, walang tinatawag na divine authority. Walang thus said the Lord, walang yung ito pinapasabi ng Diyos, hindi na isama. Hindi kagaya ng mga ibang libro, talagang ano talaga, may authority na galing sa Diyos. At mararamdaman mo, pag binasa mo, may anointing eh. Pero yung ibang libro, magbasa kayo. Yung mga tinagdag ng Katoliko, yung mga Macabeo, ang Babae at ang Dragon, ano ba, yung Susana at Torre, kung sino-sino yung mga yun. Basahin niyo, walang kabuhay-buhay. Di ba? Ibig sabihin, kaya sila walang kabuhay-buhay, ibig sabihin, hindi anointed, hindi kasama. Hindi harmonized sa scripture. Kaya yung 66 books na yan, enough na yan mga kapatid. Enough na talaga yan. Ngayon, hindi naman kayo pinagbabawalan ng Diyos na magbasa. Magbasa kayo by your own. Pero pagdating sa authority sa buhay natin, doon tayo sa 66 books lamang. Sinasabi ng Biblia, wala nang lalagpas na nasusulat. Huwag tayong lalagpas doon. Yun lamang po ang masasagot ko, kapatid. Okay po, Pastor. Maraming salamat po. At least, kumbaga, nadagdagan yung lakas ng loob para basahin yung mga nakaabang kong libro na magbasa kayo. Maraming salamat po, Pastor. Ayan po. Sige po, giveaway naman po ako para sa iba. Nanonood nga kayo ng Netflix, may time kayo manood ng Netflix, hindi magbasa kayo ng ibang mga anong pagkakaiba nun? Alam, masama dun. Yun lang masasabi ko ron. Ano pagkakaiba nung nanonood ka ng Netflix na nagbabasa ka ng hindi apocryphal book? Ano pagkakaiba nun? Parehong nonsense din naman yun sa tingin mo. Okay, so yun lamang po. Mindset lang mga kapatid, mindset. Sige, si Maximo. Maximo Kasipong, go ahead po. Pwede na kayo magtanong. Maraming salamat po sa buhay niyo, Pastor, sa Panginoon. At
Magsishare lang po ako, Pastor, sa gabing ito. Sige po, sige. Bago lang po ako sa channel nyo, nung ano lang po, August 5. Mhm. Sige po. Dati po akong nasa ano, Pastor, sa ano din, parang perverted din, Pastor, sa tinatinan ko dati. Since 2021, bago mag-pandemic po, Pastor. Kaso lang, yung nawala lang po ako doon dahil sa na ano rin po ako, Pastor, na-scam rin po ako sa networking po na gawain. Opo. Kaya noon, naalis po ako doon sa simbahan na yon. Matagal na po akong nawala sa simbahan. Hindi na po ako nakapag-church. 2 years na po. Mhm. So, hindi naman po ako masyadong nanonood ng mga bigla lang pong dumaan na ano lang po sa YouTube yung channel nyo. Napanood ko po yung unang-una yung sa Rebulto, sa Romano Katoliko. Mhm. Doon na po ako nagka-interest na i-subscribe yung channel yun. Doon na po lumabas po lahat yung mga Mhm. mga videos nyo. Kasi Mhm. parang naano po yung isipan ko, Pastor, Kasi 2 years na po akong nawala sa church, Mhm. Akala ko kasi nawala na yung kaligtasan ko. Yun pala, napanood ko po lahat yung mga video, no. Ngayon, Pastor, patuloy po akong nagpapasalamat dahil naunawaan ko na po yung gospel of grace na hindi pala nawawala yung kaligtasan. Salamat, Pastor, sa buhay nyo. Patuloy po akong nagpupuri sa Panginoon Ay, dahil glory to God. nagkakaroon po ako ng peace of mind ngayon, Pastor. Glory to God po. All by His grace. Lahat po ng ito ay nangyayari sa atin. Biyaya ng Diyos. Biyaya lang ng Diyos sa akin to. Tandaan niyo mga kapatid, kung ano man yung style ng pagtuturo ko, kung ano ko ngayon, lahat po yan ay marami po akong mga pinagdaanan, mga masasakit, mga mahihirap na sitwasyon. Hinubog ako ng Diyos. Hindi ko to napag-aralan sa mga eskwelahan. Hindi, na pag-aralan ko to ng panahon na mahabang panahon ako kung ano-ano yung mga pinadanas ng Diyos sa akin. Yun pala, kaya pala ako pinaranas sa akin ng Diyos yun para pag nagturo ako balang araw, magagamit ko yung mga naranasan ko. Kaya kung sakali man buhay sa inyo yung mga naituturo ko, tandaan nyo, hindi galing akin yun. Galing yun sa Diyos. Nilob ng Diyos mangyari ang lahat. Yung mga tinuro ng Diyos sa akin, naranasan ko maging matigas ang ulo, naranasan kong sumuway, naranasan kong mag-fail, trial and error, iyak, tawa, lungkot, hirap, ginhawa. Pinaranas po ng Diyos sa akin po yun. Naranasan ko rin na dumating ang oras na ayoko na, naranasan ko dumating ang oras na nagkaroon ako ng mga pagkakamaling desisyon sa buhay, niloob po ng Diyos mangyari po yun kasi ang plano pala niya eto, na darating ang oras pala, gagamitin pala ako sa pagtuturo ng Diyos. Di ko ina-expect to mga kapatid. Di ko ina-expect. Kaya ano ibig ko sabihin? So ibig sabihin noon, wala ako yung pagmamalaki. Eto, tandaan nyo to, no? May pagmamalaki ko kung hindi ko naranasan yun. Tapos may alam kagad ako yun. Pero ibig sabihin, pinaranas ng Diyos sa akin, nagpapatunay na wala ako yung pagmamalaki. Pero salamat, ina-appreciate ko po yung pasasalamat nyo, tinatanggap ko po yung pasasalamat nyo, pero sa Diyos pa rin ang papuri, mga kapatid. Sige, palakpakan natin si Lord, buti-buti niya Palakpakan natin siya. Sige po, si Bea Busio. Magandang gabi po, Pastor Edwin, at sa lahat po na nandito po sa May tanong lang po ako na dun po sa Jeremiah verse 33 na sinabi niya na kung tatawag ka sa akin ay sasagutin kita. Ano rin po ba yun? Totoo din po yun, para din po ba sa ating mga hentil yun? Maganda naman yung sinabi ng Diyos doon. Kung tatawag ka sa basahin nga natin. Jeremiah 33 verse 3 yun Opo.
33 verse. Hindi porke Old Testament, lahat ng Old Testament hindi sa atin. Kasi depende sa konteksto. Kagaya nito, no? Sinong kausap ng Diyos? Jeremias. O si Jeremiah. Si Jeremiah ang sinasabi rito na kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita, ipapahayag ko sa iyo mga bagay na hindi mahiwagan, hindi maunawaan. O. Bakit ang Diyos ba? Ang Diyos ba? Kay Jeremiah lang niya pwedeng gawin yan, kapatid? Di ba ganun din naman ng Diyos sa atin? Opo. Tinugon niya po yung sagot ko. Kasi po, Pastor, yung mga nabasa ko po dun sa Revelation, napakahirap po kasing intindihin. Ngayon, tinanong ko sa sarili ko, gusto ko, Lord, masagot yung tanong ko. Ayun nga po, napanood ko po yung channel nyo. Dun ko po naliwanagan na ganun po pala mangyayari is gera. Kaya po, parang napaisip ako na tinugon nga ni Lord yung tanong ko dun sa Jeremiah 33 verse 3. Kaya totoo nga po na tinugon niya yung sagot ko, ay yung tanong ko. Tandaan niyo mga kapatid, pag nagbabasa tayo ng Old Testament, nang una niyong isipin, hindi akong kausap dito. Yun yung una muna. Hindi ako kausap dito kasi si Jeremiah ang kausap. Pag naiintindihan mo na hindi ka ang kausap dyan, pwede mo naman sabihin na, oops, relate ako kay Jeremiah. Nare-relate ako kay Jeremiah kasi ganun din ang Diyos sa akin. Ganun lang yung mga kapatid. Hindi laging sasabihin natin, ay, ako kausap ng Diyos dito. Paano kung sinasabi ng Diyos na, na tawag dito, na magpatay ka ng tupa? Ibig sabihin, magpapatay ka rin ng tupa. So, hindi. Pero kung eto, nangako ang Diyos na tutugunin kita, nasa Jeremiah ang kausap dito. Pangalawa, ang tanong, doable ba sa'yo ito? Oo naman. Ugali ng Diyos ang pinag-uusapan dito, hindi naman to utos eh. Kasi tinan nyo yung statement, no? Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Natural lang naman sa Diyos na na pag tumawag ka, tutugunan Diyos eh. Natural yun. So, ito ay hindi na kailangan i-divide ng scripture. Maganda to para isa ikaw bubutin mo rin, maintindihan natin. Ang Diyos pala, yun ang Diyos talaga nung panahon pa ni Jeremiah, ang ugali ng Diyos. Kasi ugali ng Diyos to hindi naman to utos eh. Hindi naman to life application. Kaya, tinan nyo sa Old Testament, pag tumitingin kayo ng verse, tinan nyo, ito ba ay life application o ugali ng Diyos? O ugali ng Diyos to eh. Na kapag tumawag ka sa Kanya, tutugunin ka talaga ng Diyos. Pero Kaya po, okay lang. Pastor, may tanong lang po kasi ako. Yung dati po kasi, hindi pa po ako Kristiyano nun. Hindi rin pa po ako Katoliko pa lang po ako nun. Hindi rin po ako nagbabasa ng Bible nun. Makasalanan po talaga ako ng mga panahon na yun. Pero bigla po akong may narinig na nanaginip po kasi ako nun, Pastor eh. Para po kasi akong naging balisa nun na humingi ako ng tawad sa kanya kasi sobrang masama po talaga yung nagawa ko nung araw na yun. Napasama po kasi ako sa abortion. Hindi naman po ako sasabihin ko po sa inyo. Yun po. Tapos parang hindi po ako doon, parang inisip ko na masama yung nagawa ko kasi sinama po dahil din po kasi sa kahirapan namin nung mga panahon na yun. Tapos nung gabi na yun, nagsisi po ako, umiyak po ako nun sa kanya. Tapos kinagabihan po nun, parang po kasing may narinig po akong salita na sinabi niya, naalala ko na sabi niya, sige, pinapatawad na kita, ilapit mo ang lahat sa akin, ilapit ko raw lahat ng pamilya ko sa kanya. Tapos bigla po akong nagising, napakalaki pong boses na hindi ko po may paliwanag. Tapos po ako sa panaginip ko na puro bituin na kulay blue na blue. Iba po talaga. Tapos nagising po ako. Tapos ilang araw po ako hindi nakakain po. Sa tingin niyo po, ano po yung ibig sabihin ng pastor? Pwedeng Diyos ang kausap mo ron. Pwedeng dala lang siguro ng antok o dalawa lang naman yun eh. Ito po, paliwanag ko po. Nung gabi po nun, lahat po kaming, bali po yung mga kapatid ko, lahat po kami ng Katoliko. Ngayon po, bigla na lang po kaming naging Kristiyano lahat. 4 po kami, kasi 7 kami magkakapatid. 4 po kami naging Kristiyano. Isang kapatid ko, hinikayat ako. Naging Kristiyano siya. Mga ilang linggo po nun eh.
nag-Kristiyano na po siya, hinikayat din po siya. Tapos ako hinikayat niya. Kaya naging Kristiyano rin po ako nung mga panahon na yun. Nagsisi po ako tapos, pero naramdaman ko na parang Diyos ba talaga yung kausap ko nun. Yun po, napatanong lang po ako kasi naging balisa po ako nun, hindi po ako nakakain. Nun, tinatanong ko sa sarili ko sino yung kausap, sino ba yung nagsalitang yun. Napakalaki pong boss na hindi ko may paliwanag na hindi po tao. Hindi ko po hindi ko po maipaliwanag. Tapos yung kinuwento ko po yun sa mga kapatid ko, kinilabutan po sila. Ganito lang yan, kapatid. Kapag yung may mga ganyan, panaginip, kapag hindi contradict sa Bible at kapag harmonize sa Scripture, galing sa Diyos yun. Siyempre. Po, yung sinabi po, Pero basta pag natatandaan ko lang po yung sinabi niya sa akin na pinapatawad na kita, ilapit mo ang pamilya mo lahat sa akin. Yun po ang natatandaan kong sinabi niya at bigla po akong nagising. Tas yun po, tulala na po ako nung mga oras na yun eh. pwede naman. Kasi at tanda mo, basta tanda niyo mga kapatid ito lahat sa lahat to. Pag nakakapanaginip tayo, dapat masasabi mo yan na galing sa Diyos kapag yung harmonize sa Scripture. Pag sinasabi na kung sumasang-ayon ng Scripture. Yun lang ang sekreto ho doon. Pero kung hindi, baka galing lang sa iyo. Tsaka mga kapatid, never po na magbigay ng panaginip ang demonyo. Wala akong ganun. Never. Wala siyang kakayanan nun. Tsaka po, Pastor, ito rin po, yung naging Kristiyano na po ako noon, nagturo po ako ng gospel din po. Tapos, mga araw din po noon, na paniginipan ko rin po na nakaputing damit daw po ako, tapos nakasandalis, tapos iba po yung damit na sinusuot natin dito sa lupa, ibang-iba po, parang kumikinang, tapos meron po akong corona. Tapos magsasalita daw po ako sa maraming tao sa stage. Ano po ibig sabihin ng pastor? Nagko-confirm lang ang Diyos sa'yo na ligtas ka na, nakatakda ka maligtas. Ayan po ay kasi senaryo po yan sa sa Bema Judgment po kasi senaryo yan. Kasi po, pastor, yun po lahat ng natatandaan kong naranasan ko. Tapos yung hindi ko pa po napapanood yung mga channel nyo, hindi pa po ako nakakita na rin po ako ng mga bahay na kristal na kumikinang, tapos pumasok daw po ako doon, tapos iba daw yung bahay na yun na parang kristal na na hindi kagaya dito sa mga bahay nating bato, doon po parang kristal, tas gintong-ginto, tas yung napanood ko po yung pinakahuli yung ganun na ganun po yung nakita ko nun sa panaginip ko. Ibig sabihin, panaginip mo, biblical. Lahat po parang lahat yung pinagduktong-duktong ko po eh. Ngayon, ang purpose nun kung ba't ka nakakapanaginip ng ganyan, nagbibigay ng assurance sa'yo ang Diyos na nakatakda ka maligtas, darating ang oras, maliliwanagan ka rin, mapupunta ka sa tamang gospel. Ito na nga yung time na yun. Yun po yun, Pastor. Napunta na po ako sa tamang gospel kasi lahat po yun may tanong eh. Napunta po ako sa Saksi ni Jehovah. Napunta rin po ako sa iglesia. Napunta pa rin po ako sa born again. Pero parang may kulang eh. Yung tanong ko pa rin parang may kulang. Hanggang sa napanood ko po tong channel nyo, ayun, na ko po na yung mga tanong ko po sa Panginoon, sinagot niya lahat. Kaya nagpapasalamat po ako, ginamit ka po niya para sa akin. Ay, glory to God po. Glory to God. Salamat po. Tinatanggap ko po yung salamat. Opo, nabago po lahat ng pananaw ko sa buhay. Hindi na rin po, naging malaya na rin po ako sa mga kinalakihan kong reliyon. At least naging malaya po ako. Glory to God po. Salamat po kung gano'n. Sa gabi. Thank you rin po sa inyong lahat. Sige mga kapatid, palakpakan natin si Lord. Guys, palakpakan nyo nga si Lord.
Gusto ko ang bida sa channel na to si Lord talaga. Tinataas natin siya. Lahat ng ito ay papuri sa Kanya. Kaya kapatid, ipayapa mo ang kalooban mo, ligtas ka na, patuloy lang sa pag-aaral, patuloy ka maging malalim sa salita ng Diyos. Kung ang channel na to ay nakakabuti sa iyo, dito ka lang, stay ka lang. Kung ang channel na to ay nagbibigay ng kapayapaan sa iyo na pag-iisip, stay ka lang dito. At yung mga kapatid mo naman Thank you. dito, kabi rito, hindi naman kami perfecto din. Pagpasensya mo na kung meron kaming mga pangit na ugali din, kung may nakikita ka, pagpasensya mo na. Pero andito lang, magagawa lang namin, mahalin kayo dito, turuan kayo dito, ituro yung tama. Ang channel na to ay, ang pinapangako ng channel na ito ay puro katotohanan lang po ang sasabihin ko dito. Wala akong sasantuin, wala akong kikilingan dito. Kasi kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung ano yung pinapasabi ng Diyos, doon lang po ako. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, doon lang po ako. Kung sinasabi ng Biblia na mali, tinuturo ng simbahan nyo, wala akong magagawa, masaktan na kayo kung masasaktan, I'm sorry. Nasa huling araw na tayo, kailangan na tayo magmadali, magsabi ng totoo. Kasi kapag ako yung klaseng pastor na nagtuturo ng sugar-coated, yung binobola ko kayo, ingat kayo dun ha. Pag binobola kayo ng pastor at ang gusto nyo lang marinig, yung gustong turo nyo lang at ayaw nyo marinig yung ibang turo, hindi naman kasi menu sa restaurant yung pag-aaral ng salita ng Diyos eh. Ang pag-aalam ng katotohanan, tanggap mo kahit mapait. Kaya yun lang masasabi ko mga kapatid, patuloy lang tayo sa pag-aaral ha, huwag kayong susuko. At saka kung meron kayong hindi naiintindihan sa akin, please lang magtanong. Chat nyo ako, puntahan nyo ako sa channel ko, okay? Huwag kayong gagaya doon sa iba na kung ano-ano mga pinagagawa. Just ka lang. Ay, sorry. Sige kapatid, maraming salamat po. Salamat po sa inyo, Pastor. At glory to God po. Glory to God talaga. Maraming salamat. Okay. Sige, si De Gia. Marieta De Gia, kayo na po yung huling tanong. Pasok ko, pasok. Ay, Diyos. Sorry. Hello po. Hello, good evening or good morning kung nasan po kayong bansa ngayon. Ito po yung tatanungin ko kasi nung nagbasa ako ng Revelation. Hindi ko maintindihan, Pastor, yung Revelation 3:15. Basahin Hindi po. natin. Opo, yun lang po. Revelation 3:15. Okay, ang Book of Revelation, prophecy po to ha. Prophecy, wala po itong kinalaman sa buhay po natin at basahin po natin. Nalalaman ko ang ginawa mo, alam kong hindi ka malamig ni mainit, manon sana malamig ka o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay namalahingay, susuka kita. Ito yung mga popular na lukewarm Christian daw, lukewarm. Okay, so ang konteksto nito, ang kausap yung mga taga-Laodicea. At alam naman po natin, ang Book of Revelation is a prophecy book. Ibig sabihin, ito ay propesya sa Laodicea, sa panahon ng Laodicea. So, hindi po natin dapat ito na gawing personal kasi ito po ay prophecy. Ito po ay lumalarawan sa simbahan balang araw, sa ikapitong panahon ng simbahan. At ito nga yun, nangyayari. Na alam naman natin na ang church ngayon ay nasa panahon tayo ng church age ng last age, sa modern church bago mag-rapture. O ito po yun na ang simbahan darating ang oras ay magiging malamig na hindi kagaya dati. Ang tinutukoy po dito yung simbahan, hindi po yung tao. Hindi po tayo. Opo, okay po. Di ba? Kasi prophecy yan. Salamat po, Pastor. Kasi maliwanag dito sa Revelation. Ulit-ulit kong yung 7 iglesia, ulit-ulit ko pong inaaral. Ay ko, ano ba yung malamig, maligam? Wala po yan. Sa tao. Ang propesiya po kasi yan sa mga simbahan ng mga iba't ibang panahon bago mag-second coming. Panahon ng mga apostol, Epeso. Panahon ng persecution, panahon ng Smyrna. Panahon ng, ano ba to? Panahon ng, ano ba to? Panahon ba to ng ano ba to? Basta may Sardis o panahon ng confirmation, panahon ng Philadelphia. May ano po yan, hindi po tao ang kausap po dyan. Ang kausap po dyan yung iglesia. Panahon, kaya nga nakalagay dito iglesia.
Iglesia ang kausap, yung kabuuan. Yung simbahan, yung kalagayan ng simbahan mismo ang pinag-uusapan dito. Yung tinuturo ng Diyos, ito sa panahon nyo, kayo, ganto kayo, ganto kayo. O sa panahon ng persecution, ganto kayo, ganto kayo. Ang tinuturo ni Cristo dito, yung panahon ng simbahan, hindi po natin dapat i-personal po yan, hindi po tayong kausap po dyan. Dumating din po sa puntos, Pastor, na nung inuulit-ulit ko, sabi ko, siguro ito yung, kung tama lang po, ito yung nung una ako nakakilala, ganito ko, sabi ko. Tapos ngayon talagang, complete na, kumbaga, napunta ka sa, kagaya ng mga narinig ko kanina, napunta sila sa mga kung saan-saan. Tapos at the meantime, dahil mahal tayo ng Diyos, dinala tayo sa tama. Kayo po yun, ginamit. Salamat po, Pastor. Salamat sa lahat. Nakaka-amaze talaga yung mga answer question. Bibihira lang po yung kasing ganyang Bible study. Salamat po ulit sa lahat. God bless sa inyo lahat. Namiss ko po kayo. Kayo din po. Magkikita rin tayo ulit, Pastor, kasi marami akong plano na pero minsan po, nagtatry akong tumawag kasi, yun nga po, kasi dahil wala naman po akong GCash, gusto ko din po sanang magbahagi sa inyo, busy po kayo. Mabilis po yung kasi yun nga po, yung scam, ayoko po kasi ma-scam. Glory to God po, kayo po bahala. Wala akong problema. Kaya ganun na lang po gagawin ko through my niece, pamangking ko, tapos ibibigay ko na lang po. Okay, salamat po sa inyo lahat. God bless po. Thank you. Salamat po. Ingat po. Ay, ang kapatid po natin yan na po siya, iba't ibang bansa po siya napupunta. So, 9 o 10 na. 10 o'clock na pala mga kapatid. Salamat po. Ayan na naman tayo. Ayoko man kayong iwan, pero wala akong magagawa. Ayoko kayong abalahin. Nais ko rin po kayo na mabalanse ang ating pag-aaral. Maraming salamat po sa mga umatin ngayong gabi. At patuloy po nawa kayong maging mainit sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At enjoy your blessing po. Salamat, Pastor. Salamat po. Lahat. Maraming salamat po. Thank you, everyone. Thank you. Pastor. Simbang gabi tayo. So maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagdalo ngayong gabi. Mahal na mahal ko po kayong lahat.